lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang King. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Wednesday. At ngayon ay January 14, 2026. Oras na rin po na ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Kiko Barsaga kakasuhan ng NUP. Todo Balita. ICC tinabla ulit hirit ni Duterte. Todo Balita. Kina sa extradition treaty, Saldico, kalawitin sa Portugal ayon kay PBBM. Todo Balita. 11 DPWH executive sinibak sa pwesto. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Administrasyong Trump niresbakan sa immigration campaign. Todo Balita. Sa balitang lokal, balita mula sa Kapitolyo. Balita sa Kapitolyo, benting bigas, meron na sa Pangasinan. Todo Balita. Sa bayan ng Pusurubio, Community Grand Parade isinagawa kaugnay sa kanilang fiesta. Todo Balita. Mga bayang Banggenyo, Latin honorees at bar, licensure board passers, kinilala. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa NBA, hit pinalamig ng Oklahoma Thunder. Todo Balita. At ngayon sa detalye natin mabalita. Binatikos ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang wala manong basihang social media post ni suspended Cavite Representative Francisco Barsaga kung saan inakusan nito ang mga miyembro ng National Unity Party na tumanggap ng suhol para suportahan ang speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sinabi ni Puno na gagawin ito ng legal na hakbang laban kay Barsaga upang maprotektahan ang karapatan at reputasyon ng mga miyembro ng NUP at maghanap ng pananagutan gamit ng legal na pamamaraan. I will be filing cases against him, din ni Puno. Other NUP members who were similarly maligned will be filing their own cases as well. We will see him in court, giit pa ni Puno. 4 na regional directors ang kabilang sa 11 opisyal ng DPWH na nirelieve sa pwesto habang iniimbestigahan sa iba't ibang kadahilanan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga naturang opisyal ay ang mga regional directors ng Region 1, Region 4A, Region 5 at Region 7. Sinibak din ang 2 assistant regional directors ng Region 4B at Region 5, gayon din ang 2 district engineers ng Metro Manila 3rd Engineering District Office at South Manila. Bukod sa kanila, 3 pang DPWH officials ang inalis din matapos na hindi maabot ang mga kwalifikasyon sa Civil Service Commission.
Samantala, naghain ng not guilty ang kontraktor na si Sara Diskaya sa kasong graft at malversation kaugnay na umano'y 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sa isinagawang pagbasa ng sakdal sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City, pareho naghain ng not guilty sina Diskaya, St. Timothy Construction Corporation, Executive Maria Roma Angeline Rimando at 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways sa harap ni Presiding Judge Nelson Leco. Bago ang arraignment, humirit ang abogado ng mga DPWH official na ipagpaliban ng pagbasa ng sakdal dahil katatanggap lang nila ng court resolution hinggil sa pagbasura sa kanilang motion to quash. Tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang desisyon kaugnay sa pagsisiwalat ng mga komunikasyon sa pagitan ng ICC Registry at isang panel na magsasagawa ng medical na pagsusuri sa Pangulo o sa dating Pangulo. Ayon sa Chamber, ang isinusulong ng kampo ni Duterte ay walang appealable issue at nakapaloob sa Article 82(1)(d) ng Rome Statute na nagsasabing ang isang partido ay maaring iapila ang desisyon na lubhang makakaapekto sa patas at mabilis na pagsasagawa ng proceedings o ng kalalabasan nito. Sa kanilang kahilingan na may petsang December 17, 2025, sinabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ang mga instruction ng pre-trial chamber sa ICC Registry tungkol sa mga dokumentong ipapadala sa panel ay hindi malinaw o kulang sa clarity. Samantala, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang formal na aplikasyon ng Pilipinas sa extradition treaty sa Portugal para mahuli si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Inihayag ito ni Department of Interior and Local Government Secretary John Bicrimulya sa isang press briefing nitong Martes, January 13. Bukod pa rito, hihiling na rin umano ang pamahalaan ng repatriation ni Ko mula sa Portugal sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Nagbigay ng instruction ng Presidente na formally mag-apply na sila ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaty between the two countries, ani Rimulya. Pinaniniwalaan na nasa Portugal si Ko at may Portuguese passport. Sa gitna ng pagtugi sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Tahasang sinabi ni DSWD o ng DSWD na ititigil ang pamamahagi ng cash aid sakaling may epal na politiko na mag-gate crash sa lugar na pagdarausan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi niya papupuntahin ang kanyang paymaster sa lugar kung may mga nakaabang na politiko na makikisawsaw sa distribution. Gayunman, aminado si Gatchalian na ipinagbabawal ang partisipasyon o bagamat ipinagbabawal ang partisipasyon o pakikialam ng mga politiko sa pamamahagi ng cash aid, wala namang malinaw na batas o parusa na maaaring ipataw sa mga ito. Nasa kamay naman aniya ng mga mambabatas kung ano ang dapat na ipataw na parusa sa mga credit grabbing officials. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maaring gamitin ng mga politiko ang anumang cash aid distribution upang magpabango. Samantala, nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri sa pamahalaan na gumawa ng kaukulang hakbang sa gitna ng nagbabadyang krisis sa asukal sa bansa. Ito'y matapos umadsad ang mill gate price ng asukal sa 2,075 sa bawat 50 kilos ng bag ng asukal nitong huling linggo ng Disyembre mula 2,002 noong October ng 2025. Mas mababa ito sa 2004 hanggang 2005 kada sako ng asukal noong 2024 milling season. Bagamat welcome kay Subiri ang desisyon ng Department of Agriculture na huminto muna sa pag-angkat ng asukal ngayong 2026, sinabi nitong ang direktang intervention mula sa gobyerno ang kailangan upang hindi lubusang maapektuhan ang mga magsasaka.
Himas rehas ngayon ng isang babaeng Chinese matapos na madiskubring peke ang driver's license na kanyang iprindisinta upang dalawin ang kanyang kaibigang nakakulong sa Criminal Investigation and Detection Unit facility sa Quezon City nitong araw ng Huwebes. Ayon kay Quezon City Police District CIDU o Criminal Investigation and Detection Unit Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uwano, ang suspect na si alias Lu ng Makati City ay nagtungo sa CIDU nitong Martes upang bisitahin ang isang detainee sa custodial facility. Hiningan ito ng ID ng duty jailer guard na nakapansin na peke ang driver's license kaya agad niyang ibiniripika sa LTO. Pinayagan naman ng Chinese na madalaw nito ang kanyang kaibigan na nakapiit sa selda. Nakatanggap ang mga otoridad ng sertifikasyon mula sa LTO na kukumpirma na ang driver's license ni Lu ay wala sa database ng ahensya. Bumalik si Lu noong Enero 8 para bumuling bumisita kung saan ipinakita nito ang dalang peking driver's license. Dito na inaresto ng mga otoridad ang suspect. Tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na agaran niyang aksyon ng impeachment complaint laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kung aakyat ito sa Senado. Tinukoy ni Soto ang probisyon sa konstitusyon kung saan minamanduhan ng Senado na forthwith proceed sa paglilitis kung isinampa na ng Kamara ang articles of impeachment. Noong si Senator Francis C. Escudero pa ang Senate President, inulan ito ng batikos dahil hindi inaksyonan ang impeachment case ni BP Sara kahit nakalagay sa konstitusyon ng forthwith. Napilitan naman ng Senado ni archive ang impeachment complaint kay BP Duterte matapos makialam ang Supreme Court at ideklarang unconstitutional ito. Wala pa nakasampang panibagong kaso ng impeachment laban kay BP Sara sa Kamara maging sinasabing impeachment case kay Pangulong Marcos. Mas nakararaming Pinoy o 59% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapanagot sa batas ang mga nasa likod ng flood control mess. Batay sa latest Pulse Asia survey na ginawa noong December 12 hanggang 15, mas mababa ito sa 71% na katulad ng survey noong September 2025. Sa latest survey, 13% naman ang naniniwalang makakatakas ang mga sangkot sa naturang anomalya at 28% naman ay hindi sigurado, habang 44% ang tiwala na kayang panagutin ng hustisya ang mga sangkot sa mataas na antas ng korupsyon sa bansa. 24% ang walang tiwala, samantalang 33% naman ang nag-abstain. Balita sa ibayong dagat, mahigit 1,000 Pilipinong nurse ang nag-isa sa tinatayang 15,000 private hospital nurses na nagwelga noong Lunes sa New York City matapos mabigo ang negosasyon para sa mas mataas na sahod, mas maayos na benepisyo at ligtas na staffing level. Hinaing ng mga nurse na nanatiling kulang sa tauhan ng mga ospital na manoy naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga health worker at pasyente. May 10 ospital sa ilalim ng New York Presbyterian Mount Sinai at Montefiore ang apektado ng welga kung saan marami ang Pilipinong empleyado. Nagpayag naman ng Philippine Consulate sa New York ng pag-asang marisolba agad ang alitan sa pagitan ng New York State Nurses Association at pamunuan ng mga ospital. Samantala, nagdeklara si New York Governor Kathy Hochul ng state of emergency pamatiyak ang kaligtasan ng publiko at pagpapatuloy ng serbisyong pangkalusugan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Formal na sa pangunguna ni Governor Ramon Kiko III ng Pangasinan at Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., opisyal nang nilagdaan ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated at National Food Authority ang kasunduan para sa pagpapaigting sa programang Benteng Bigas meron na sa lalawigan. Layunin ng programa na makapagbigay ng sapat na abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pangasinense habang tinitiyak na ang tamang kita para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, ang bigas ay mabibili sa halagang 20 o 20 pesos kada kilo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad na ginanap kahapon sina Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs na si ASEC Genevieve Velicaria Guevara, FTI President and CEO Joseph Rodolph Lo,
NFA Administrator Larry Lacson, Regional Field Office 1 Director Fidel Libao. Andun din at nagbigay ng mensahe si Vice Governor Ronald Lambino. Nasa okasyon din kahapon sina Provincial Administrator Manuel Luis Jr. at ang Provincial Legal Officer na si Attorney Baby Ruth Torre. Bilang pagkilala sa husay, sipag at dangal na hatid nila sa bayan, iginawad ng LGU Bayambangan Plaque of Recognition sa mga natatanging Bayambangenyo nitong January 12 kasabay ng flag raising ceremony na ginanap sa Balon Bayambang Event Center. Pinanguna ni Mayor Nina Jose Cambao ang paggawad ng parangal sa mga individual na nagtagumpay sa larangan akademya, propesyon at serbisyong pampubliko bilang patunay ng patuloy na pag-angat ng kalidad ng human resource ng bayan. Kabilang sa mga kinilala ay ang mga Latin Honor graduates na sina Aubrey Awanan, cum laude UP Baguio, Eliza May Manson, cum laude University of Luzon, Ryla Jules Palisok at Christian Emmanuel Artacho, magna cum laude UP Manila, Regine Cayabyab, magna cum laude at Adamson University, Desiree Maniling, magna cum laude, AMA Computer College. Kinilala rin ang mga 2025 passers ng licensure examination professional teachers. Sa larangan din ng engineering at health sciences ay kinilala rin sila. At kabilang din sa mga kinilala ang mga 2025 passers ng Philippine Board of Obstetrics and Gynecology at sa larangan din ng batas, ginawaran ng parangal ang mga 2025 Philippine Bar Examination passers. Sa bayan naman ng Pusurubyo, bahagi ng taunang kapistahan ng bayan ang Community Grand Parade na nagsisilbing pagkakaisa at sama-samang pagdiriwang ng mga mamamayan ng Pusurubyo. Ito ay aktibong nilahukan ang makulay na parada ng mga liga ng mga barangay, mga guro mula sa iba't ibang paaralan, mga kinatawan ng national and local agencies, civil society organizations kasama ang 155th Town Fiesta Queen na si Leslie Intendencia Gascon, mga kinatawan ng business establishments at iba pang sektor ng komunidad. Isinagawa ang parada noong Sabado ng umaga na ito ay pinangungunahan ng mga kaakit-akit na tugtugin mula sa mga drum and lyre ng St. Philomena's Academy, Pusurubyo Central School, Benigno V. Aldana National High School at ng Community Band. Ipinabot naman ng lokal na pamahalaan ng Pusurubyo sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng dumalo at nakilahok sa matagumpay na Community Grand Parade at sa mga aktibidad kaugnay sa Fiesta Celebration. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Zero Waste Month, ngayong buwan ng January, nagsagawa ang pamanalunsod ng Alaminos ng motorcade sa Central Business District patungong Luca Park na lungsod. Layunin ng pagdiriwang nito na higit pang mapalakas ang antas ng pagtalima sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act number 9003. Gayon din ang mapataas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa wastong pamamahala ng basura at pangangalaga sa kaligtasan. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng City Environment and Natural Resources Office, City Enro, at sa pamumuno ni Rosalie Salalila Aruelo. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan sa NBA. Kumuna si Shai Gilgeous-Alexander ng 21 points para banderahan ang nagdedepensang Thunder sa score na 124 kontra 112 pagmamalamig sa Miami Heat. Ito ang ika-110 sunod na pagkakataon na bumira ng higit sa 20 points si Gilgeous-Alexander. Nagdagdag si Jalen Williams ng 19 points para naman sa ikatlong sunod na arangkada ng Oklahoma. Samantala sa PBA naman, nalagasan ng isa pang alas ang TNT tropang 5G sa katauhan ni Roger Pugoy para sa mahirap na daan nito pabalik sa finals ng PBA Season 50 Philippine Cup. Nagtamo ng hamstring injury si Pugoy sa first quarter ng Game 4 ng semifinal series at hindi nakabalik pa sa aksyon bagamat nagwagi pa rin ang kanyang team, ang tropang 5G, sa score na 102 kontra 83 laban sa rival na Meralco Bolts.
Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang matagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Richard Olanday. oras po natin ganap ng alas 5:26. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras, ganap ng alas 5:29 at syempre narito pa rin ang inyong mga lingkod. Ako po si Susan Valdez daw, inyo po mga tagapagbalita. At kaaron Liway Iparagire. Prepare ko yung yung voice clip. Kasi andito rin sa aking monitor. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda yung nangyari kahapon, yung event kahapon. Kaya lang tayong mga Pangasinense, mga kababayan po natin, huwag nyo hong tignan sa face value. Kasi baka mamaya hanapin na nila kung saan ang buying area ng 20 pesos na bigas. Yan, ang dami parang requirements pa rin po noon. Pero mabilis naman ating gobernador na naisip na niya kung ano yung setback, yung problema at kung ano yung solusyon. Yung mga kailangan, yung mga senior citizens, sila yung unang recipients dyan sila yung makakabili ng benting bigas na programa ni Pangulong BBM ay kailangan senior citizen. Ito yung mga priority, senior citizens, solo parents, PWD, at yun yung pang-apat. Yung pang-apat. Pero Four piece. Four piece. Pero kailangan pala, meron silang national ID. Oo. Actually, itong benting bigas, meron na last year. Kaya lang, ngayong taon, inilunsad nila yung nationwide rollout. So, ibig sabihin, mas pinalawak po nila at layo nga po nito magbigay ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa buong Pilipinas. Yun nga, yung binanggit na nga,
kasama na yung sa probinsya nga simula January 2026 na itong 2026 nag-umpisa na nga yung malawakang pagpapatupad nito sa iba't ibang lugar para sa mas malawak na sakop. So layunin nito na magbigay ng abot kayang bigas sa halagang 20 per kilo para sa mahihirap at vulnerable sectors, kasama na ang 4Ps beneficiaries, mga PWD, single parents, saka senior citizens at saka mga minimum wage earners at saka iba pa. So, pinangunahan nga ng DA kasama ang National Food Authority at Food Terminal Incorporated itong programang ito. At ayun nga, dati na itong inilunsad sa iba't ibang probinsya at simula ngayong January, mas pinigting nga itong nationwide rollout para daw maabot ang 15 million household sa katapusan ng taon. Ayan. Pero ang ano doon, ang catch doon, malaki ang papel at responsibilidad ng mga local government units, provincial government o city o municipal government sa pagro-roll out nung nasabing benting bigas. Oo. Meron na. At although meron na, ayan, siyempre meron nga Hindi abot sa lahat pa rin. Sa totoo lang, yun po yun. Hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat at bagamat sinabi po nila, sabi po ng Department of Agriculture that they have enough supply, hindi po abot sa lahat. Kasi may sistema pa rin gagawin at yan yung itatrabaho naman ng mga local government units. Pero maganda po yung naisip at panukala ni Governor Ramon Gico III at vinoice out niya kahapon dun sa nasabing programa at syempre sa harapan ni na Secretary ng Department of Agriculture, NFA at FTI. Kasi nga kailangan po meron silang national ID o nakapagparehistro for national ID kasi kahit wala pa kayo ng physical na card, pwede naman yung printed. Kung okay na yung proseso ng pag-apply nyo. Pangalawa, meron pang registration, merong application na kung saan magkakaroon ng database kung sino-sino yung mga recipients. Kailangan magparehistro po ang doon. dito, ang purpose nila dito kasi iba kasi ginagawa negosyo. Correct. So, halimbawa, merong parang allocation ko ilan lang eh. Parang yung kung sa Kadiwa, kasi nakita ko na rin ilang beses dun sa isang Kadiwa event dito sa Dagupan, maximum of 10 kilos. Sa isang recipient ang pwede niyang bilhin. Oo, pero pero hindi rin yata, parang hindi siya monthly eh. Hindi monthly kung kailan po merong Kadiwa o kung kailan ay sinasabay sa Kadiwa po kasi yon. Kaya importante yung gagawin ng local government unit kagaya ng proposal ni Governor Ramon Gico III kahapon na isasabay na nila ito kapag meron pong yakap. Ito po yung dating e-consulta /G-consulta kung meron pong medical mission nakasabay ng renewal ng mga yan si Governor isasabay na madiskarte. At saka naisip niya kaagad yung posibleng problema at kung ano yung solusyon. So isasabay na itong benting bigas may mabibili plus itatie up na rin nila, makikipag-coordinate, sabi niya yun yung pakiusap niya sa Department of Agriculture na gawin nila sa taas. Na isasabay na rin isasama nila ang Philippine Statistics Authority o PSA para naman sa pagpapa-enroll. Para meron na silang registration sa national ID. Para meron na silang national ID at yun yung magiging basis nila sa, yun nga, kasi nga hindi nga pwedeng per family ba? Per family siguro yan kasi nga kanya-kanyang pamamaraan lang yan. Kung halimbawa sa isang pamilya, isang 10 kilo nga lang, kung wala itong registration na to, kung 10 kayo sa pamilya, pwede mo utusan yung 10 anak mo para bumili ng 10 kilong bigas. So importante yung database. Tayo naman po ay agree doon na dapat nasa database ka, nasa listahan ka. Yung natanong ko rin kahapon, paano kunyari, priorities kasi senior citizen, PWD, solo parent, 4Ps. Paano kung yung isang household meron lahat yun? Isa lang. So yun po yung isa sa mga makikita po at yung database, although sabi nga totoo naman na yung sa isang household kung minsan ilang pamilya yung andun sa isang parang lang yan parang yung discount
discount sa pamasahe o saan, PWD ka na, senior citizen ka pa, pumili ka na lang kasi hindi ka bibigyan ng 40% discount. Oo, alangan naman lahat-lahat. Okay, ito pong itong programang ito, mula sa NFA reserves na binili, mula sa mga lokal na magsasaka, ang subsidy ay galing sa national government. So, ang intindi ko rito, merong kang counterpart, parang ayuda rin lang ito. Parang ayuda na merong manggagaling sa national government, pero meron ka ng counterpart. Yun yung Ayun. 20 pesos. Yun, 20 pesos. Tapos, tatapatan nila. So, at least meron ka na kahit papanong ayuda. So, mas mabuti na to kaysa doon sa ayudang cash. Oo, bigay ng cash na pare-pareho din yung Naku, minsan, okay, kung tama naman yung recipient, yung ibang pamilya hindi nakakasiguro na yung tumanggap nun, yung tatay nila o yung nanay nila, kung sino man, ay makakarating sa bahay yung pera na ibinili ng kung ano man para sa pamilya. Baka mamaya diretso sa tong eats. Kaya nga, at least ito sigurado na ito na bigas na nanggagaling sa national government. So, another ayuda lang ito na in kind, pero yun nga, meron kang counterpart. At saka matutulungan yung mga magsasaka dahil ang sabi po ng Department of Agriculture, ang lahat ng bigas na ipapamahagi nila at ipinapamahagi sa pamamagitan ng 20 bigas, 20 per kilo na bigas, ay binili mula sa mga magsasaka. At sabi niya, naging problema nila kung bakit medyo mabagal yung implementation o distribution last year dahil sa, ang sabi niya, maraming mga warehouse na marami pang bigas. Parang ganun eh. Na-hoard. Hindi naman kailan yung sistema ng distribution kasi. 'Di ba? Kasi nagkakaroon lang ng pagbebenta ng benting bigas. Special events eh. So, sabi niya... Pero ngayon, ang mechanics kasi ngayon, maaaring mabili ng mga beneficiaries ang hanggang 10 kilograms ng bigas kada buwan sa 20 pesos kilo sa pamamagitan ng mga partner agencies tulad ng DOLE, sa mga kumpanya at LGU. So anong dapat gawin para sa mga beneficiaryo, mag-check sa DOLE o LGU. Alamin kung paano ka makakakuha ng access sa subsidy sa inyong lugar, kadalasan sa pamamagitan ng iyong employer o lokal na pamahalaan. So LGU. So mag-register, maaaring kailanganin nyo nga yung registration o pagpapakita ng ID para mapatunayan na ikaw ay kwalipikado. Kaya naisip ni Governor Gico yung pagpaparegister na rin sa PSA kasi nga kailangang magpakita ng ID. Siguro Yun. parinig natin yung interview kahapon kasi halos lahat ng katanungan o mga katanungan patungkol dito sa programa na to ay naitanong kahapon kay Secretary Laurel at saka kay Governor Ramon Gico III. So, wait lang po ha. Aayusin po natin to para makakonect yung ating voice. Okay? Ito yung play. Connected na siya. So, kahapon meron pong mga identified na mga recipients na sila po yung dumalo kahapon at nakatanggap sila ng bigas. At saka, kalahating kilo ba o 1 kilo yung asin? Parang, ewan ko, parang kalahati lang siya. Parang 1 kilo. Secretary, unang-una, bakit po Pangasinan ang napiling una for the vaccine? Well, basically may criteria kami na sinusunod. Yung una is yung size ng population na nangangailangan, di ba? Tapos, of course, tinamaan din dito nung last year nung presyo ng palay na medyo mababa. Of course, among other, then tinamaan din kayo nung bagyo, di ba? Even yung sa fisheries nyo dito, yung mga ponds nyo dito, natamaan din. So, tapos 177 nga na families, 1,000 families yung kailangan mapagbigyan. Pati yung poverty incidents na take into consideration yan. So, lahat at pumasok sa pagsusuri at yun na nga, ako rin nagulat na Pangasinan ng unang napili. No? So, among many criteria, yun ang pinag-aralan talaga. Itong benting bigas, sir, lahat po local produce? Yes, as much as possible. No? We cannot promise 100%, but yan ang target natin.
But of course, minsan kung kailangan natin ng naubusan tayong supply dahil may kalamidad o kaya kung ano man pangailangan, if we are forced to buy from other sources, then we will do para tuloy-tuloy ang programa. But of course, ayaw natin yon. Ang importante, hanggat maaari, lahat yan galing sa Filipino farmers. Sir, how much po yung binudget for Pangasinan for this project? Ang total, I don't have the exact figures for yung Pangasinan alone. No? But ang total budget natin for this year is about 14 billion. 14 billion, hindi kasama yung NFA funds. 14 billion. 14 billion. Sir, kung ibibenta po itong bigas na 20 pesos, how much, kung pag-commercially siya is ibibenta, magkano po siya? Ang NFA price sa bigas na to is 33. Diba? Pero kung sa merkado to, aabot natin to supposedly ng 38 to 40. And then you were selling Secretary, dun po sa 177,000 na families, ano po ulit yun for vulnerable sectors po ba? Hindi na, of course kasama doon ang vulnerable sectors, but basically ito yung lower middle class below. Ang listahan nun yan ay sa provincial government na manggagaling, hindi na sa amin. So, kailangan pa po mag-register sa app bago makabili. Well, sa ngayon, hindi pa, mas maganda mag-register sa app, pero hindi pa siya mandatory. Magiging mandatory siya by April 1 pa. Para ngayon, habang nag-register plan, maganda ho mag-register sa app para nga mas maganda ang control natin. Tsaka mas mabilis mas mapapabilis yung serbisyo sa taong bayan na makikinabang dito. So what is needed, sir, para makabili ang mga sectors? Ano pong kailangan ipakita so they can buy? Kasi yung sa registration lang, unang-una kailangan nasa list sila ng LGU at saka ng PSA, no? Pangalawa, kailangan meron silang ID, of course, tsaka kilala sila sa barangay. Basically, yun lang ho. Kilala. Secretary, when you say dapat may control doon sa app, ano po ba, may limit po ba per household? Per household, may limit siya na 10 kilos per month. Pero kung ikaw ay PWD, senior citizen, 4-piece, tsaka solo parent, 30 kilos a month yun. 30. Ang 30 kilos per month is yung senior citizen, PWD, single parent, senior citizen sa PWD. Pero yung ordinary na hindi kasama doon sa vulnerable sector, 10 kilos per month as of the moment. Yes. Sir, paano i-regulate po yun? Kasi yung for na vulnerable, pwedeng nasa isang household po yun. Kaya napaka-importante yung listahan ho. ID. Sa kay ID. Well, whether nasa isang household sila, pero kasi isipin nila ho natin to. Yung isang bahay, minsan 2 pamilya nakatira eh. Ganun pa rin yung bilang ng tao eh. Mas marami. Sino po makakabili? Meron po bang parang center kung saan sila pwedeng bumili? Well, ang sistema ho natin sa ngayon, of course, yung Kadiwa stores meron yan, ano? Ngayon, that's why we want to work with LGUs, katulad ni Calagrove Vico sa Pangasinan, na bibigay namin ng bigas sa provincial government, ang provincial government na magbababa sa ating mga munisipyo hanggang barangay level. So it's only through Kadiwa, sir? Walang private na ano? Sa ngayon, walang private. Kasi ayaw ho natin guluhin yung normal rice trade na sistema. Ayaw natin maapektuhan ho yung mga negosyante, mga kalakal. This is a direct intervention by the government, direct to the people. Secretary, action niyo po doon po sa panukala po na bala po ni Gob na during G-Consulta po ay magsasagawa rin po yung sa PhilHealth naman. Yun, napakaganda ho yun. That's what you call government efficiency. Tsaka one-stop shop at napakaganda pakinabang ho sa mga taong bayan dahil hindi na yung pabalik-balik pa at hindi sayang ho ang oras. So ano mong magiging role po ng probinsya according to the MOA? Basically, parang magiging sales agent ho sila ng FTI. Sila mga nawalang kita, puro serbisyo. At actually may konting napapasalamat kami sa local government of Pangasinan dahil sinasagot ho ng local government yung logistics niyan eh.
pagdating sa Tracking, ganun. yung logistics mula sa amin papunta sa dito sa probinsya sa amin yun, pero yung distribution within the province, tulong-tulong na ho ang FTI at saka ang LGU dyan. At of course, marami dyan LGU na tumutulong. Sir, clarification, FTI, NFA. So paano po yung flow? Ang NFA kasi hindi pwede magbenta ng diretsyo sa taong bayan. Diba? Ang NFA naman, ang mandato niya is pamili, parang buffer stocking. Ang FTI naman ay parang anak yan ng NFA na siya pwedeng bumili sa NFA at mag-distribute sa taong bayan. Yung ako pala kanina, pakipaliwanag ko ulit kung paano yung gagawin natin para magandang paraan na paano natin madidistribute doon sa, di ba meron pa tayong mga concept na paano po yun? Well, sabi ko yung implementation natin ng konsulta noon ngayon ni Yakap. Naka 1.6 million tayo na enroll na check-up sa population. Pero ngayon, they are requiring national ID. Ang problema, I think there are only 7 teams of PSA in Pangasinan comprising of 2 persons per team. So practically, that's just 14. So yun ang challenge. It's a prerequisite for us to conduct the Yakap program. Ngayon, meron itong 20 peso rice, no? Requirement din yon. Kaya nga ilalabi ko sana SEC, no, if we can help each other with the PSA. Sagot na namin lahat, logistics, allowance, food, sasakyan nila, tulugan, para lang ma-national ID natin yung buong population. Sabi po kasi nila, 87% has been already given the ID or na-ID nila. Pero I don't believe it. Baka wala pang 10% eh. Kasi when we did during the Veterans Day, nag-yakap kami doon. Of the 250 na clients, parang 20 lang ang may ID. So, pag nag-fail talaga yung ID, hindi natin nabigyan ng ID, malamang itong programa to, mahirap to make off. Kaya malaki ang role ng PSA po dito, no? Saka para mas efficient, hindi nagdodoble, nakikip track natin lahat, alam natin yung orders, alam natin na distribute natin. So, yun po yung itatrabaho naman ng provincial government to assist the other agencies in implementing the program. So, ito, 2 programa kaagad. Programang medical, programang agrikultura. So, our key is for us to work with PSA on this. Secretary, reaction to that, to concern sa PSA? So we fully support the LGU na Pangasinan at si Gov. Gico sa kanyang initiative. A national ID system is really needed, but of course it has to be implemented right away at sa karamihan. Parang napaka-importante talaga rin. Sir, you said that Pangasinan is the very first province where a province-wide 20 pesos was launched. Bakit po sir yung pinili yung Pangasinan? Nabanggit ko na kanina na mayroon kami several criteria. One is yung poverty incidence. Number 2, one is yung tinamaan ng mababang palay nung nakaraan, saka may tinamaan din kayo ng bagyo. Maraming, so parang mas nahirapan ng konti yung, of course di lang naman Pangasinan dito lang nag-umpisa kasi we have 82 provinces sa 82 provinces we have 52 weeks, so basically every week magbubukas ang probinsya. Susunod Aklan, then pangalawa, isang main factor din nga pala sa pagpili, hindi ko nabanggit kanina, dahil nandito yung NFA warehouse na maraming stock. Isa rin yun. So how long will this project? Ang LGU readiness pa pala. How long will this project last, sir? Hanggang 2028 until June 30, 2028. Tuloy-tuloy na ho. So ngayon, sir, kumusta ang supply? Until when will it last? Yung available? Marami ho tayong stocks. Ang ating NFA warehouses is about average of 80% full as of the moment. Then papasok na ho yung harvest season natin itong mid-February, umpisa, kasagsagan sa Marso. So we have new stocks coming in. Napaka-importante yun na i-launch to ngayon para mabawasan na ang laman ng mga warehouses ng NFA at halos sana mabakante yung 70% yan para maka-accommodate tayo ng
bagong sariwang palay na i-harvest at mabibilihin natin sa tamang presyo mula sa ating farmers. Last year, nagka-problema tayo dahil nagka-harvest season, puno lahat ng NFA warehouse kasi wala kami outlet eh. Diba? Ngayon, ibang storya. Kaya maganda ang pag-asa natin ngayon sa itong hinaharap na harvest season. So there is glut of rice now, sir? Hindi naman glut kasi tandaan, sa ngayon eksakto lang ang stocks ng rice. No? Para sa programang to, marami. Pero sa sitwasyon sa rice industry, kakatapos lang ho nung ban na 4 months na inutos ng ating Pangulo sa importasyon ng bigas. So technically, wala ho masyadong laman ng mga private warehouses, mga local rice mill, kaya maganda ho para sa farmers natin to na yung industry ay handang bumili from the government to the private sector at gutom para. Sir, yung ban po ang nag-cause na pag-spike ng price ng palay? Yes. Yung liberalization cause yung pagbagsak ng presyo ng palay. Yung paghinto niyan, yan ang nagpataas ulit sa tamang presyo sa ngayon. Nakikinabang ba sir ang farmers dyan? Or mga definitely lang? Hindi. Ang farmer makikinabang dito. Traders. Farmer. reaction na lang po na napili or naumpisahan sa Pangasinan itong launching na. Well, nagpapasalamat kami una-una kay Pangulong BBM. Napili ang probinsya, siyempre sa mahal nating Secretary Kiko Laurel na pinili ang Pangasinan. I remember nung huling bagyo, bumisit na rin si Secretary, kaya I'm sure tumatak sa kanya na andito Pangasinan na kailangan unahin natin. Because we're one of the most populous provinces in the country. So, mas maraming population, mas maraming pangailangan. So, nagpapasalamat kami sa administration ni Pangulong Marcos. Kung effective na po ba kaagad yung pag-integrate natin doon sa vending na Kiko sa yakan sa Dapat, ang hurdle nga lang is yung PSA. Ngayon, may transition nga. At least si Secretary sa programang ito, binigyan tayo ng konting panahon para itrabaho. Pero sa PhilHealth kasi mandatory na ngayon eh. So, time was of essence. Kailangan magkaroon na ng usapan sa PSA. Anyway, we're extending all the support needed kahit manpower para lang po maidihan natin lahat ng mga kababayan natin. So, kailangan. At saka, sa mga biyahe natin, sa mga pa-hospital, sa lahat doon, laking pakinabang po nitong National ID. Especially kung integrated na lahat. O explanasyon sa lahat ng posibleng question o mga issues, ulit-ulitin po natin to para maintindihan nyo po dahil it's not as simple as yung nakita, napanood, nabasa po ninyo na meron ng betting bigas. It's not available at para sa every time at para sa lahat. At may mga requirements na dapat ipatupad bago mabigyan ang beneficiary. Actually, nakikita natin dito is more of pagtupad sa isang pangako. Kasi 'di ba, lagi natin naririnig noon, kaya natin 'yan. 20 pesos lang ang kaya natin na maabot itong 20 pesos na bigas. Kinakantsawan ng Pangulo, matagal na kinakantsawan, asa ng 20 pesos. So, eto na yung 20 pesos na bigas. Kanya lang, hindi siya talaga 20 programa. pesos. Oo, programa siya. Hindi siya talaga 20 pesos. Wala pong, sino ba yung president no, na meron yung mga areas na parang bigasan ng bayan na pwede silang bumili ng, marami sa mapalengke nun na mga outlets na lahat ng public market merong bigasan ng bayan. Para NFA, rin yun pwedeng bumili ng ng murang bigas. Oo, pero ngayon ito, hindi ganito po ito. Depende sa yun nga, ulitin po natin, malaki yung responsibilidad at role ng local government unit para ma-cascade, ma-implement ito sa baba. Ayan. Pero ang bilis ng oras natin, bukas additional pa rin na information tungkol nga dito sa benteng bigas, meron na program. Meron na sabi, benteng bigas, meron na ulit. Kasi nung meron na meron naman, kaya lang kadi-kadiwa lang. Ngayon talagang parang mas pinalawak. Ayun. Anong ibig sabihin nung agtayo na binting kanto? Binting
Ako pa gabay na binting, parang pinagagalitan. Na boboljak ka, yun. Pero ito, kaya nung pinakikinggan ko to binting, may binting 20 na may NG. Binting. Yung sunog daw kagabi, good morning kay Madam Rose Marique. Yung sunog kagabi niya na sinasabi nilang nasusunog yung simbahang bato. Ganda, yung mga nagpo-post kagabi, hindi naman daw simbahan. Diyan bunog. May San Gabriel. Sa hindi yung simbahan mismo. Hindi. Diyan bunog ko no. Hindi natin alam kung bahay ito o kasi medyo malaki na rin yung kagabi at medyo malakas yung hangin. Buti dumating agad yung dumating agad yung tawag nito, bombero. Yan, naririnig natin meron nag-update na boses lang. Ayan, meron na dumating na bombero. Ayan. Parang nag-update na ako kay Kapitan Kukandara. Okay, good morning pa rin po sa ating mga masugid na mga taga-subaybay sa Facebook. Sina Tristan Wyatt Gulay, Oscar, memorize mo na yung Gulay, Dolormente. Oscar Dolormente, si Ernesto Mosada, at si Miriam Valdez Labo. Maga siya nagising. Morning. Mukhang mamamalengke na. Nagpasama ako sa kanya, kasama ko natulog. Kay Mama Ta and Tropa at TCV yan, good morning. Yan, si Sir Napoleon ko, si Jolene Santipolo, si Teresa Esteves Masangkay. At syempre, good morning ulit kay Madam Roske. Kay Joy Monte Alegre, Damsoy Macam, si Glory Sanchez Maramba, Randy Manawis, at si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubeng, at si Kaaron Gracielda Matro at si Nanay Dading. Yan. At si Sis Arlene Gonzalez, how are you? At syempre si Kuya Benji Tan. Yes. At si Julie Ann Fernandez Hoson, at saka syempre ang tropa. Mamataan tropa tapos na. At si Sir, yung na-meet ko na listener natin, taga Social Welfare and Development Office ng Mangaldan LGU, si Sir Benigno de Guzman, yung sa Facebook niya, Benigyes. Si Dr. Amor. At saka si Dr. Mila. Si Dr. Mila de Vera Carino. At saka si Dr. Amor de Vera, kapatid ni Ryan de Vera, asawa ni Angelica ni Matet. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, Early in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 6 o'clock. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is keep it fun. Time. It is now 6:02. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold.